Ang Luke chapter 16 verses 1 to 13 ay nagsasalaysay ng isang parabola na tinatawag na talinghaga ng tusong katiwala. May isang katiwala na inakusahan ng kanyang amo na nagwaldas ng kanyang ari-arian. Nang malaman niyang tatanggalin na siya sa posisyon, mabilis siyang kumilos. Tinawag niya ang mga may utang sa kanyang amo at isa-isa niyang binawasan ang kanilang pagkakautang. Sa ganoong paraan, alam niyang magkakaroon siya ng mga kaibigan na tutulong sa kanya kapag siya ay wala ng trabaho. Sa huli, pinuri pa siya ng kanyang amo hindi dahil sa kanyang pandaraya, kundi dahil sa kanyang katalinuhan sa paggamit ng pagkakataon. Kung iisipin natin, parang kakaiba ang sitwasyong ito. Bakit pupurihin ang isang tusong katiwala? Ngunit dito makikita natin ang diwa ng Ebanghelyo. Hindi tinuturo ni Jesus na tularan natin ang pandaraya, kundi ang pagiging maagap at matalino sa pagharap sa buhay. Ang katiwala ay gumamit ng oportunidad upang tiyakin ang kanyang kinabukasan. Sa ganitong paraan, paalala ni Jesus na ang tunay na karunungan ay ang paggamit ng ating yaman at pagkakataon sa paraang nagbubunga ng mabuti, hindi lamang para sa sarili, kundi lalo na para sa kapwa at sa Diyos. Mga kapatid, lahat tayo ay mga katiwala lamang. Ang ating oras, talento, at kayamanan ay ipinagkatiwala ng Diyos. Darating ang panahon na tayo rin ay hihinga ng ulat. Ano ang ginawa mo sa lahat ng ipinagkaloob ko sa iyo? Paano mo ginamit ang iyong oras? Saan mo inilaan ang iyong yaman? Ginamit mo ba ang iyong talento para sa sarili mo lamang? O ibinahagi mo ito para sa ikabubuti ng iba? At dito pumapasok ang matinding hamon ng ating Panginoon. Sapagkat malinaw ang kanyang wika, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Totoo, kailangan natin ng pera, kailangan natin ng material na bagay upang mabuhay. Ngunit kapag ito na ang naging sentro ng ating buhay, nawawala ang ating direksyon. Ang pera ay mabuting alipin, ngunit napakasamang amo. Kaya't si Jesus mismo ang nagsasabi, pumili tayo. Alin ang uunahin natin? Ang kayamanang panlupa na madaling mawala o ang kayamanang panlangit na hindi kailanman maglalaho? At higit pa rito, sinabi ni Jesus, ang tapat sa maliit ay tapat din sa malaki. Ang mga simpleng gawain natin araw-araw, pagtulong sa kapwa, pagbibigay ng oras para makinig, pagiging matapat kahit walang nakakakita. Ito ang mga maliliit na hakbang na tinitingnan ng Diyos. Kung hindi tayo makapagtapat sa maliit, paano tayo pagkakatiwalaan ng Diyos ng mas malalaking biyaya? Kaya't mga kapatid, ang ating hamon ngayon ay malinaw. Maging matalino tayo sa paggamit ng ating oras, yaman at talento. Huwag nating sayangin ang mga ito sa pansarili lamang, kundi gamitin natin upang makapag-ipon ng kayamanang hindi nauubos, ang kayamanang nagmumula sa pagmamahal at paglilingkod. Tulad ng katiwala sa talinghaga, maging maagap tayo at maghanda para sa ating kinabukasan. Ngunit higit sa lahat, ihanda natin ang ating sarili hindi lamang para sa buhay dito sa mundo, kundi para sa buhay na walang hanggan na inihahanda ng Diyos sa atin. Sumainyo nawa ang pusong handang piliin ng Diyos at gumawa ng mabuti sa kapwan sa lahat ng oras. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay i-follow mo ko at share mo na rin ito sa iba upang tulad mo ay makaalam din sila. God bless at makita ulit tayo sa aking next video. Ano ang masasabi mo sa ating pagbubulay ngayon? Tara, pag-usapan natin yan sa comment section sa baba.